Hindi lahat ng mga nilalang na nagmula sa kadiliman ay masasama. Kung sino pa ang mga pinaghihinalaan natin ng masamang gawain, ay sila pa ang hindi natin inaasahang makakagawa ng kabayanihan sa ibang tao na walang hinihinging kapalit. Mabubuti pa ring puso na mumutawi sa kanilang kalooban. At kung minsan pa ay sila pa ang lubos na nakakatulong sa mga tao bilang mga tunay na kaibigan at nagbibigay ng aral sa ating pamumuhay. Magandang araw sa iyo, Mr. Narrator, at sa mga nakikinig dito sa YouTube channel. Ako po si Rebecca, at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay ang aking personal na karanasan sa mag-inang aswang sa aming lugar sa Antique na nagligtas ng aking buhay at nagbigay ng inspirasyon. Sila din ang nagpatotoo na hindi lahat ng aswang ay pinipiling pumatay ng tao para sa personal na interes at pangangailangan sa katawan. Hindi ko na lamang po babanggitin ang eksaktong lugar namin sa Antique bilang pagre-respeto sa mga residente sa amin. Tandang-tanda ko pa noong 2002, nasa ika-6 na ako ng baitang. Doon naging mas delikado ang aming lugar dahil pinamugaran kami ng mga aswang at maging mga mambabarang at mangkukulam. Kaya naman, hindi na kami nagpapaabot pa ng mga kalaro ko at kaibigan ng malalim na gabi sa kalsada, at kung maaari ay hindi kami basta-basta lumalabas sa gabi kapag wala kaming kasamang matanda. Nasanay na ako sa ganoong estado sa loob ng ilang buwan. Marami kaming naririnig na nakawan ng mga alagang hayop, partikular na ang mga pinapatay ng mga tao. Kaya naman, noon ay tinanim na namin sa isip na matakot sa aswang at hanggat maaari ay mag-ingat dahil baka bigla na lamang akong dagitin ng walang kalaban-laban. Sumasama pa ako noon sa tatay ko sa mga kapwa niya kalalakihan na tumutuligsa sa mga masasamang nilalang. Nagtayo sila ng kilusan na lumalaban sa mga aswang, kaya naman gabi-gabi ay may nagaganap na pulong sa aming bahay kung saan nagtitipon-tipon ang mga kalalakihan. Maraming kasamahan ang tatay ko, mula sa mga binata hanggang sa matatandang lalaki ay miyembro sa kanilang kilusan. Nakakatsyempo naman akong nakaririnig ng kanilang mga pinag-uusapan at talagang humanga ako sa tatay ko. Dahil gabi-gabi silang rumoronda at nagtatagpo-tagpo sa kanilang iba't ibang kuta kung saan nila matatagpuan ang mga pinagtataguan ng mga aswang. Maging ang kapatid kong si Kuya Guillermo na malapit nang makatapos ang sekundarya ay matyaga din na rumoronda kasama ang tatay ko at iba pang kalalakihan. Nagpapasalamat naman ako dahil umuuwi siya ng maaga para bantayan kami ng nanay namin. Isang araw, inabot kami ng bandang 7:00 ng gabi sa daan. Dahil tinapos pa namin ang aming presentasyon sa asignaturang Ingles ng aking mga kagrupo. Kaya naman, kabadong-kabado kami ni Rowena, na aking kaibigang kamag-aral na kapitbahay na nagmamadaling makauwi sa aming mga bahay. Kung saan-saan na kaming halamanan at kakahuyan lumiko para lamang makarating kami ng mabilis sa aming tahanan. Dahil siguradong mapapagalitan kami ng mga magulang namin at nakatitiyak pa ako nga makukurot ako sa tagiliran ng aking ina. Binaybay namin ang daan na napaliligiran ng mga punong kahoy. Maliwanag naman ang buwan kaya hindi kami nahihirapan sa paglalakad, pero takot na takot kami sa mga huni ng mga kwago at iba pang mga kaluskos sa paligid. Hindi pa man lang kami nakakarating sa dulong bahagi ng daan ay may lumitaw ng 3 kabinataan mula sa halamanan na nadaanan namin. Tinawag nila kami at bigla kaming huminto sa paglalakad. Tinanong nila kami kung anong ginagawa namin doon at kung saan kami pupunta. Sumagot si Rowena at sinabing nagmamadali na kaming umuwi sa aming bahay. At sa pagkakataong yon ay kumalma at naging malambing ang boses ng 3 binata at tinanggal ang unang botones ng kanilang damit, kaya kinutuban kami ng masama sa kanila. Napatras kami pero lumapit pa sila ng ilang hakbang sa amin,
Kaya naamoy namin na may amoy alak ang mga ito. Kaya wala sila sa tamang wisyo dahil nalunod sila sa alak. Lalo kaming nangilabot nang umisi sila sa amin. Halatang-halatang may masamang binabalak sa aming dalawa kung kaya't nagsisigaw kami at binalak na namin kumaripas ng takbo, subalit may kung anong lumipad at lumagpas sa mga ulo namin. Hindi namin malaman ni Rowena kung ano man iyon, pero hindi na namin inintindi dahil sa kasunod naming pagkilos ay idiniretso na namin ang pagtakbo ng mabilis. Nangadapa at nadulas kami sa lupa na naging dahilan kaya narumihan ang aming uniform. Pero bumangon pa rin kami at nagpatuloy sa pagtakbo. Hanggang sa bumangga kami sa isang bulto at nawalan kami ng balanse kung kaya't napabagsak kami sa lupa. Kinabahan kami pagkakita namin sa isang batang babae na di nalalayo sa aming edad. Madumi ang damit niya at parang may mantsa ng dugo. Marungis din ang kanyang pisngi. Agad kaming bumangon at natakot kami sa presensya niya. Malamang ay aswang siya, pero nakapagtataka na hindi niya kami inaatake. Hindi nagtagal ay napawi ang takot namin dahil napansin namin kung gaano ka-inosente ang kanyang muka. Nagsalita siya at inutusan na kaming umuwi sa aming bahay. At wag nang magtangkang dumaan pa sa lugar na iyon kung ayaw naming mapatay ng ibang tao. Tumango na lamang kami at maingat na lumakad palayo sa kanya. Pero hindi ko siya magawang maiwasang lingunin, at pagtatama ng paningin ay nakita ko rin siyang nakatingin pero walang ekspresyon ang kanyang muka. Kinalapit ako ni Rowena kaya tuluyan na akong nag-focus sa aming paglalakad. Nang makalusot na kami sa may sementadong daan ay ganoon na lamang kami kung magbunyi dahil sa wakas ay nakarating na kami sa aming nayon. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa maghiwalay kami ng landas ni Rowena nang makarating siya sa bakuran ng kanilang bahay. Samantalang ako naman ay nagulat nang biglang salubungin ako ng nanay ko sa bungad ng aming bakuran. May hawak siyang walis tingting at mukhang alam ko na ang kasunod niyang gagawin. Nilapitan niya ako at sinikap ko na makaiwas, subalit mabilis ang mga kamay niya at nakurot niya ako sa tagkabilaang tagiliran. Hindi pa doon nagtatapos at nagawa niya akong paluin sa aking puwet gamit ang walis tingting. Pagkatapos nun saka pa lang niya ako tinanong kung saan ako nanggaling. Ramdam ko at kita ko ang panggigigil sa akin ng nanay ko. Kaya naman tumugon ako sa mga tanong niya habang papasok ako ng bahay at hinahabol niya ako gamit ang walis tingting. Hindi ako umiyak kahit mahapdi ang aking puwet. Nasasanay na ako sa pananakit sa akin ng aking ina bilang disiplina. Ganoon din naman ang kinahahantungan ni Kuya Guillermo noong nasa elementarya pa siya, at mas matindi pa sa nararanasan ko dahil pinapaluhod pa siya noon sa asin ng tatay namin at ibinibilad sa sikat ng araw ng nanay namin. Pagpasok ko ng bahay ay isinalaysay ko ang tunay na dahilan kung bakit ako ginabi sa pag-uwi at saka ang inkwentro namin sa mga lasing na kabinataan, partikular na sa batang babae na nakita namin sa kakahuyan. Bahagyang natigilan ang nanay ko sa ginawa niyang pagpalo sa akin at napalitan ng pag-aalala ang kanyang tinig. Doon ko naramdaman ang malasakit niya sa akin, pero hindi pa rin mawala-wala ang inis niya sa ginagawa ko. Pinaalalahanan niya ako na huwag na muling dadaan sa kakahuyan dahil baka sa susunod ay dagitin na ako ng aswang. At matapos ang aming pag-uusap ay nilubayan niya ako at nagtungo siya sa may kusina. Pagbalik niya ay may dala siyang kanin at ulam, kaya naisip ko na hindi pa ako kumakain ng hapunan. Nagkusa na akong kumuha ng pinggan, kutsara at tinidor, pati isang basong tubig bago ako nagtungo sa may lamesa para kumain. Walang kaimik-imik na pumunta ang nanay ko sa silid tulugan. Samantalang ako naman ay naiwang mag-isa sa lamesa na kumakain ng hapunan. Walang ano-ano ay dumating si Kuya Guillermo na pagal ang paghinga at nanlilimahid dahil sa pawis. Tinanong ko siya kung anong nangyari at inalok ko na rin siyang kumain, subalit tumanggi siya.
Isiniwalat niya na nakaengkwentro sila ng tatay ko ng isang mabangis at tusong aswang. Nagmula sa may kabundukan ang aswang at pumatay ito ng dalawa nilang kasamahan at may idinamay pang dalagita na dinukot nito sa kakahuyan. Nakatamo din ng mga galos ang tatay namin pero nasa maayos naman siyang kalagayan at nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan sa kalapitan, kaya wala kaming dapat ipangamba. Nabanggit din ni Kuya Guillermo na nakatakas ang aswang dahil gumamit ito ng tagabulag, kaya naman kailangan mag-ingat ng lahat ng residente sa aming bayan dahil talagang malupit ang naturang aswang at wala itong sinasanto. Pagkarinig ng nanay ko sa aming usapang magkapatid ay kaagad siyang lumabas ng kwarto at nag-alala kay kuya. Pero pinakalma naman siya nito dahil wala namang masamang nangyari sa kanya. Lumipas ang mga araw at hindi nila nahuli ng tatay ko ang naturang aswang. Pero nasurpresa ako nang biglang dumating sa aming paaralan ang isang estudyante na nagngangalang Isabelita. At hindi maganda ang impresyon sa kanya ng mga kaklase namin. Kapag hindi nakaharap ang aming guro o walang ibang nakakakitang matatanda, ay tinutukso at sinasaktan ng mga kaklase ko si Isabelita at pinaparatangang aswang. Kaya naman naawa kami sa kanya ni Rowena at pinagtanggol namin siya hanggang sa magkapalagayan kami ng loob. Naalala ko na siya. Siya ang nagligtas sa aming buhay noong dumaan kami sa kakahuyan. Kaya bilang pasasalamat ay sinuklian din namin ng kabutihan ang kagandahang loob na pinakita niya sa amin. Wala akong pakialam kung totoo man na aswang siya. Hindi naman siya nananakit at para din siyang ordinaryong bata na katulad namin. Parati namin siyang kasama at kasabay namin na kumakain sa kantina. Namamasyal kami sa mga lugar na gusto naming puntahan pero hindi na kami nagpapaabot pa ng gabi sa daan. Pinagbawalan din niya kami na pumunta sa kanilang bahay dahil mahigpit ang kanyang mga magulang dahil ayaw ng mga ito na magkaroon ng iba pang mga bisita. Naunawaan namin siya at naisip namin na posibleng ayaw ng magulang niya na makihalubilo siya at makipagkaibigan sa mga tao. Pero sa kabila ng lahat ay hindi ko siya nakikitang kumakain ng gulay, pero kumakain naman siya ng mga nilutong karning baboy, manok at baka. Mukhang hindi siya katulad ng ibang aswang na pumapatay ng tao at kumakain ng mga laman loob. Araw ng Sabado, binisita ako ni Rowena sa aming bahay at isinama pa niya si Isabelita. Noong una ay hindi ko kaagad naisip kung anong magaganap sa araw na iyon at hindi naman alam ng pamilya ko na aswang si Isabelita. Tinulungan nila ako na magtanim ng halaman sa aming paso, doon sa aming bakuran. At pagkatapos nun ay inalok kami ng nanay ko na makapagmeryenda sa loob ng bahay. Inakala ko na hindi kakain ng tinapay si Isabelita dahil matagal niyang tinitigan ang tinapay sa platito, pati na rin ang juice, pero nasurpresa ako nang kumain at uminom na rin siya. Humanga ako sa kanya dahil marunong siyang makibagay sa mga tao at marahil ay kaya naman niyang kumain ng mga pagkain ng mga ordinaryong tao katulad namin. Hindi nagtagal at dumating ang tatay at kapatid ko. Magalang na nagpakilala si Isabelita sa kanilang dalawa at may sumilay namang mga ngiti sa kanilang mga labi, subalit maya-maya ay mabilis na nawala ang mga ngiti. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ng kapatid ko at nagkatinginan sila ng tatay ko. Kasunod nun ay binunot niya mula sa kaluban ang itak. Lumapit ang nanay ko at hinarangan ang kapatid ko. Kamuntik nang magkagulo ng mga sandaling yun. Inutusan ako ng tatay ko na lumayo kay Isabelita dahil isa itong aswang at hindi ako dapat nagpapapasok at nakikipagkaibigan sa ganoong uri ng nilalanga. Bumakas ang mga luha ko sa aking mga mata pero tumalima ako sa tatay ko at kaagad ako lumapit sa kanya. Napayukod si Isabelita pagkatapos ay malungkot siyang humingi ng paumanhin sa aming lahat at kasunod nun ay niyaya na muna siya ni Rowena na umalis. Nagpaalam silang dalawa sa amin at mabilis na lumabas ng bahay. Nang makaalis silang dalawa ay doon palang ibinalik ng kapatid ko sa kaluban niya ang itak. Nasermonan ako ng mga magulang ko.
Ipinamukha sa akin ng tatay ko na lumalaban siya para sa seguridad ng bayan laban sa mga aswang. Samantalang ako naman ay nakikipagkaibigan sa aswang. Ipinaliwanag ko sa kanila ang sitwasyon at ipinagtanggol si Isabelita, pero sarado ang isip nila at kahit baliktarin pa namin ang mundo ay hindi pa rin mawawala ang katotohanan ng aswang ito at nananalaytay pa rin sa dugo nito ang kasabikan sa karne. Hindi man ngayon, posibleng darating ang araw na matututunan din nitong kumain ng laman loob ng mga tao. Pinag-uusapan nila ako na wag nang makikipagkaibigan at wag nang kausapin si Isabelita para sa ikatatahimik ng aming pamilya at para na din sa aking kaligtasan. Napakahirap ng aking sitwasyon noon, pero kahit masaklap at masakit ay sumunod ako sa pakiusap nila. Sa sumunod na araw ay iniwasan ko si Isabelita, pero patuloy pa rin kaming magkakasama at nagkakausap ni Rowena. Naawa ko sa kalagayan ni Isabelita at ayaw ko siyang mag-isa, kaya pinakausapan ko si Rowena na patuloy pa rin makipagkaibigan kay Isabelita at huwag hahayaan itong mapag-isa. Hindi ko man makausap si Isabelita ay ramdam niya na umiiwas ako sa kanya at nire-respeto niya ang aking desisyon para sa kinabubuti naming lahat. Isang araw, nagkayayaan kaming magkakaklase na dumalo sa kaarawan ng kaibigan namin si Bianca. May kalayuan sa bahay ang bahay niya. Nung araw din na iyon ay hindi pumasok si Isabelita at kahit si Rowena ay walang alam kung bakit. Lubos akong nag-aalala sa kanya, pero wala naman akong lakas ng loob na bisitahin siya sa kanilang bahay. Naging masaya naman ang kaarawan ni Bianca, kaso inabot kami ng takip silim, kaya kaagad kaming humanap ni Rowena ng masasakyang tricycle na babiyahe patungo sa bayan. Kaya lang ay inabot kami ng kamalas-malasan nang biglang maflatan ng gulong ang driver. Huminto kami sa may gawing lugar kung saan mangilan-ngilan ang kabahayan. May tumulong naman sa driver para makarating sa talyer, kaso naiwan kami ni Rowena, kaya naglalakad-lakad kami sa madamong daan. Nakarinig kami ng mga pagaspas sa kitaasan. Naisip namin na baka mga ibon lamang iyon, ngunit nang makalampas kami sa mga kabahayan ay may lumitaw na isang bulto ng nanlilimahid na lalaki. Punong-puno ng dugo ang kanyang bibig at talagang nanlilisik ang kanyang mga mata. Animoy apoy sa matinding pagbabaga. Nang masumpungan niya kami ay mabilis niya kaming hinabol. Nadapa pa si Rowena, kaya natagalan kami bago muling nakapaglakad, subalit naabutan kami ng aswang. Pero sa hindi namin inaasahan ay may humarang na ali sa aming harapan. Nakasuot siya ng blusang itim. Mahaba at makakapal ang maiitim niyang buhok. Sinindak niya sa pamamagitan ng tingin ng aswang, kaya bigla itong huminto sa paghabol sa amin. Ipinabatid niya dito na kaibigan kami ng kanyang anak, kaya kung maaari ay umalis na siya at lubayan kami. Ang lalaki naman ay tumitig sa amin ng nanggigigil bago siya kumaripas ng takbo palayo sa aming direksyon. Nagpasalamat kami sa ali at napag-alaman namin na siya ang ina ni Isabelita, at kaya pala hindi ito nakapasok sa paaralan ay nagkaroon ito ng trangkaso. Nabahala kami ni Rowena, kaya nagpilit kaming dumalaw sa kanilang bahay. Noong una ay ayaw pumayag ni Aling Paula dahil siguradong magagalit ang asawa niya at baka mapahamak kami. Pero kinalaunan ay pumayag na rin siya at nagboluntaryo siya sa paghahatid sa amin. Natuwa kami sa kabutihan niya at hindi namin sukat akalaing magiging mabait sa amin ang nanay ni Isabelita. Medyo malayo ang bahay niya. Nakatira sila sa may paanan ng bundok. Nag-iisang bahay kubo na walang mga kapitbahay. Pagkadating namin sa bahay nila ay tanging bunso lamang ang tanglaw sa buong bahay. Walang kuryente o telebisyon. Mabuti na lamang at medyo mahangin at malamig ang panahon. Dinala kami ni Aling Paula sa kwarto ni Isabelita at inabutan namin na mahimbing siyang natutulog sa kawayang higaan. Nahabag ako sa kanyang kalagayan, pero bigla kaming nagulat sa malakas na kaluskos mula sa pinto.
Namutla si Aling Paula. Paglingon niya sa may pinto, kasunod ay bahagya siyang nataranta at bumulong sa amin. Sinabi niya na paparating na ang kanyang asawa, kaya kailangan na namin makaalis bago pa kami maabutan nito sa loob ng bahay. Nagmamadali kami lumabas sa kwarto at dumaan kami sa may likod bahay. Pagkatapos nun ay dumaan kami sa may talahiban. Paliwanag ni Aling Paula na may lagusan doon patungo sa bayan. Paglagpas namin sa may sapa, hindi siya nagbigay ng anumang detalye ukol sa kanyang asawa. Basta ang alam lang namin ay madaling uminit ang ulo nun at walang araw na naghahanap ng mabibiktimang tao. Namayani ang katahimikan sa amin habang binabaybay namin ang sapa, at pagkalagpas namin ay laking gulat namin nang makita ang daan patungo sa bayan. Lumipas pa ang ilang minuto ay nakarating na kami sa may kanto kung saan ilang hakbang na lang ang aming mga bahay. Nagpasalamat kami kay Aling Paula at hindi niya na kami nagawang ihatid pa sa bahay dahil delikado pa para sa aming mga pamilya. Kaya hinayaan na namin siyang makaalis. Pagka-uwi ko ay hindi naman ako nasermonan ng aking nanay dahil alam niyang galing ako sa kaarawan ng aking kaklase. Pero tinanong niya ako kung bakit ginabi ako sa pag-uwi. Kaya naman, pinaliwanag ko sa kanya na nasiraan ang tricycle na aming sinasakyan at kailangan pa namin ni Rowena na makakuha ng panibagong masasakyan. Kung ano-anong kasinungalingan ang sinabi ko sa kanya at hindi ko na nabanggit ang patungkol sa amin ni Aling Paula, pati na rin ang pagdalaw namin sa bahay ni Isabelita. Naging maayos naman ang pag-uusap namin ng nanay ko, kaya naman mahimbing akong nakatulog pagkatapos kong makapaglinis ng katawan at makapagpalit ng damit. 2 araw bago pumasok si Isabelita at nagulat ako nang mapansin siyang matamlay. Hindi ko mapigilan ang aking sarili at lumapit na ako sa kanya kasama si Rowena at kinamusta ang kanyang kalagayan. Natuwa siya at nagpasalamat sa aming pagbisita sa kanya, pero ayaw pa rin niyang sabihin ang totoo nang mapansin ko na may kalmot at pasa siya sa braso. Pilit namin siyang pinapaamin hanggang sa tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Isiniwalat niya sa amin na noong gabi na bumisita kami sa kanilang bahay ay naisumbong pala ng kapatid ng tatay niya na nangengkwentro kami sa daan at ipinagtanggol pa kami ni Aling Paula. At dahil doon ay sinaktan ng tatay niya ang kanyang ina dahil sa kalambutan ng puso nito para sa mga tao. Noong gumaling si Isabelita sa trangkaso ay minaltrato siya ng kanyang ama at pinagbantaan na sa susunod na makita pa kaming umapak sa pamamahay nila ay walang pag-aalinlangan niya kaming pagpapapatayin at pagpipira-pirasuhin. Matagal nang may kinikimkim na sama ng loob si Isabelita sa kanyang ama na sa tuwing nagagalit ito ay pinag-iintirsan silang saktan ng kanyang ina. Minsan ay naisipan na din niyang hilingin na sana ay mamatay na ito, pero kumukontra ang konsensya niya dahil alam niyang kahit anong mangyari ay ama pa rin niya ito. Naantig kami sa kanyang kwento at nalungkot din kami sa kinahantungan nilang mag-ina sa kamay ng abusado niyang padre de pamilya. Kaya nagplano kami ni Rowena na itakan si Isabelita pati na rin ang nanay nito, at naisip namin iyon sa araw ng Sabado. Nagpaalam ako sa nanay ko na gagawa ko ng proyekto sa bahay ng kamag-aral namin at nangako na uuwi din kaagad. Nagtiwala naman ang nanay ko kaya kaagad niya akong pinayagang makaalis sa bahay. Bandang 4:00 noon at inabot kami ng 1 oras bago nakarating sa may paanan ng bundok. Malapit nang magtatakip silim at pinilit naming umalis ang mag-ina. Bagay na hindi magawa ni Aling Paula dahil wala silang ibang kamag-anak na matutuluyan at mahihingan ng tulong, kaya kahit anong sabihin namin ay hindi namin sila mapilit na umalis sa kanilang bahay. Inabot na kami doon ng paglubog ng araw hanggang sa maabutan kami ng tatay ni Isabelita. Tumayo ang balahibo ko sa buong katawan pagkakita ko sa kanya. Mabagsik ang namumula niyang mga mata, brusko at malaki ang katawan na mukhang sanay na sanay sa pakikipaglaban. Pagkakita nila sa amin ay bumungis-ngis siya na parabang nakakita ng masarap na pagkain. Humarang sa harapan niya si Aling Paula at nang makaawang wag kaming saktan at kainin,
pero hindi ito nakinig. Binulyawan at minura niya ang kanyang asawa at pagkatapos ay walang awang sinampal at sinikmuraan. Pagkatapos ay sinabunutan at itinulak sa may kawayang upuan kung saan nawalan ito ng malay at napahandusay sa sahig. Nagmamadali si Isabelita na lumapit sa kanyang ina at humagulgol sa sinapit nito. Maya-maya pa, lumapit sa akin ang ama ni Isabelita. Inilabas ko ang binaon kong kutsilyo sa bag na palihim kong kinuha sa aming kusina. Nahiwa ang kamay niya na lumikha ng kaunting patak ng dugo. Umangil siya at bago pa niya kami mahablot ni Rowena ay mabilis kaming nakailag pero hindi kami nakaligtas sa mahaba niyang mga biyas. Sinampal niya ako at bumagsak ako sa sahig. Samantalang itinulak naman niya si Rowena sa may lamesa kung saan sumambulat ang mga pagkain. Sa pagkakataong iyon ay sumigaw si Isabelita at galit na galit siyang tumayo. Pagkatapos ay mabilis siyang nagbagong anyo bilang aswang. Nagimbal ako sa kanyang tunay na anyo pero wala akong magawa kung hindi panuurin ang kanyang gagawin. Nakita ko na nagbagong anyo din ang tatay niya. Nakipaglaban si Isabelita subalit hindi niya magawang makalmot ang kanyang ama. Sinuntok niya ito sa tagiliran subalit nahagip siya ng mga kamay nito. Sinakal siya pagkatapos ay iniuntog sa dingding ang ulo at kasunod nun ay malakas na ibinagsak sa sahiga. Hindi kaagad nakabangon si Isabelita pero dahil nagtataglay siya ng kapangyarihan ng aswang ay hindi basta-basta nagkalasog-lasog ang kanyang katawan. Sinikap niyang bumangon subalit napasigaw kami nang makita na may hawak na malaking antigong salamin ang tatay niya at mukhang babasagin niya iyon kay Isabelita. Nagmakaawa kami na wag papatayin si Isabelita subalit parang bingi ang tatay niya. Ihahataw na sana nito ang salamin subalit bigla itong umangil na para bang nasaktan. May makailang beses na humagupit dito ng malapad na matulis na bagay. Paglingon ko ay nakita ko ang aking tatay pati si Kuya Guillermo na may hawak na pugot na ulo. Napasigaw ako nang makilala ang pugot na ulo. Siya ang lalaking aswang na nakasalubong namin sa daan. Nasunog at umusok ang likod ng ama ni Isabelita. Binalingan niya ang tatay ko pero hindi siya nakabuelo dahil tinaga siya nito sa dibdib at hinagupit pa ng buntot pagi hanggang sa mapalugmok ito sa sahig at tuluyang manghina. Pinagsasaksak pa siya ng tatay ko nang biglang sumigaw si Isabelita at inutusan siyang tumigil dahil mapapatay niya ang tatay ko. Naunawaan iyon ng tatay ko kaya tumigil siya sa kanyang ginawa. Lumapit si Aling Paula at Isabelita sa kanyang ama at hindi nila napigilang mapaluha. Huli na ang lahat dahil nalagutan na ng hininga ang ama ni Isabelita at hindi man lamang ito nakahingi ng tawad sa mga nagawa niyang pagkakamali sa kanilang mag-ina. Hindi nagtagal ay yumakap ako ng mahigpit sa tatay ko at kapatid. Humingi ako ng tawad sa katigasan ng ulo ko dahil sinuway ko sila sa pakikipagkaibigan kay Isabelita. Pero hindi nagalit sa akin ang tatay ko. Bagkus ay humingi siya ng tawad sa akin, pati na rin ang aking kapatid. Humingi din sila ng tawad kay Isabelita pati sa nanay nito sa panghahamak at pagbibintang na kampun sila ng kadiliman na walang ibang hinahangad kundi pumatay ng mga tao. Humingi din sila ng tawad sa pagkakapatay nila sa asawa ni Aling Paula at sa kapatid nito. Subalit huli na ang lahat at iyon marahil ang nakatakda upang matuldukan ang kasamaan ng mga to. Tinulungan ng tatay at kuya ko na mailibing sa likod bahay ang bangkay ng dalawang aswang at pagkatapos ay maayos kaming nagpaalam sa mag-ina bago tuluyang bumalik sa aming tahanan. Habang nasa daan ay ipinagtapat sa akin ng tatay ko na sinundan nila ni Kuya Guillermo ang aswang hanggang sa makarating sila sa paanan ng bundok at doon sila nakahanap ng pagkakataong mapatay ang mailap na aswang na matagal na nilang tinutugis. Pero laking gulat nila nang malamang ama pala ito na Isabelita. At inabutan pa nila kaming nasa loob ng bahay nito. Pagka-uwi namin ay doon na kami nagkapatawaran ng nanay ko ukol sa paghihigpit niya sa akin. Natutunan din nila ng tatay ko na hindi lahat ng aswang ay masama. May natitira pa din silang kabutihan para tumulong sa ibang tao.
Lumipas ang mga araw at nagpatuloy ang pagkakaibigan namin ni Isabelita. Hindi na ako pinagbabawalan ng mga magulang ko na isama siya sa aming bahay. At dahil karning hayop at mga gulay ang kinakain ng mag-ina, parating pinapadalhan si Isabelita ng nanay ko ng ulam at kakainin na ibibigay sa kanyang ina, bilang pasasalamat at malasakit sa kanila. Naging magkaibigan ang pamilya ko sa mag-ina at kapag bumibisita sila sa aming bahay ay madalas silang pinaghahanda ng mga kakainin ng nanay ko. At kung minsan pa, kapag inaabot sila ng gabi ay sa bahay na namin sila pinapatuloy. Hindi na namin inisip ang sasabihin ng ibang tao. Total naman ay wala ng aswang ang muling gumagambala sa aming payapang pamumuhay. Ang mahalaga sa amin ay hindi kami nakakasira sa ibang tao at wala kaming dinidihado. Sa pagtagal ng panahon ay nananatiling maayos ang pakikisama sa amin ng mag-ina na itinuring na din naming malapit na kaibigan at higit sa lahat kadugo. Hanggang sa kasalukuyan ay matibay pa rin ang pundasyon ng pagkakaibigan namin ni Isabelita. At kahit may pamilya na ako ay hindi ko siya nakakalimutan sa mahalagang okasyon sa aking buhay. Maging si Rowena din na naging matagumpay ang pagbuo ng masayang pamilya. Dito na po natatapos ang kwento at sana ay naging inspirasyon ito sa mga tagapakinig. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta.